Right. Well, the problem for all of us, Carmen, is that we're going to have to think about this, okay? It's just, that's the way of the world now, because you've got so many people wanting to hack that you've got to do what you can to protect yourself and your information from getting out there. They can control more data than the EV can collect it. So I think both are very much related to the national security issues. Well, you really cannot say which one is more dangerous. Both are very dangerous. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Tignan niyo po itong mga pictures na ipapakita ko sa inyo. Iba't ibang pier diyan sa Europa, punong-puno po ng mga China brands na mga electric vehicle. Tinadtad nila, pinuno nila ng mga electric vehicles yung mga pier na yan diyan sa Europe. Ngayon, ano ba ang problema? Baka naman talagang ayaw ng Europe na bumili nitong mga electric vehicles na to. Naku mga kapatid, meron tayong pag-uusapan tungkol dyan mamaya. Pero unahin natin alamin ano ba talaga yung numero unong problema nila dyan kung bakit napuno itong mga pier dyan sa Europe nitong sobrang daming mga electric vehicles. Kulang na kulang daw po yung mga trucks na gagamitin para ma-travel, madala itong mga electric vehicles na to dyan sa kanilang mga dealership. Isa pa pong problema nila doon mga kapatid ay tumamlay ang bentahan ng mga electric vehicles kasi nga po, ito pong Germany, inalis na nila yung mga subsidies sa mga citizens nila kapag bibili po ng mga electric vehicles. Pero magtataka kayo mga kapatid, kahit na alam nitong mga manufacturers, iba't ibang manufacturers po kasi yan nagaling ng China, kahit alam nilang matumal yung bentahan dyan, tignan nyo naman kung gaano karami patong-patong ng mga electric vehicles ang dinadala nila dyan sa Europe. Ano po kaya ang isang dahilan? O ito, isa po yung dahilan dyan ay sobrang baba po kasi ng taripa na sinisingil nitong Europe sa kanilang mga importation, 10% lang. Baka naman meron pang ibang dahilan kung bakit naging matumal ang pagbibenta ng mga electric vehicles dyan sa Europe. Sabi nga po dito sa article na ito, meron daw pong mga sasakyan dyan ng mga electric vehicles ay tumatagal ng 18 buwan bago makalabas doon sa port. Pag inilabas daw, dapat meron ng bumili. So yan ang karamihan na nagiging problema ng mga electric vehicles. Baka meron silang kinatatakutan. Ito po, meron po ako kasing nakitang articles. Nilabas po ito ng Express, isang news organization dyan sa Europe. At sinabi po doon, how electric cars could be used against United Kingdom in major threat to national security. Itong mga nakaraang buwan daw dyan sa Europe, naglabas itong mga researchers nila dyan na ito daw mga electric vehicles na ito ay pwedeng mahak at ito daw po ay mapapaandar or kaya nila itong kontrolin sa pamamagitan lamang ng mga remote. Itong mga nakaraang taon ay marami ng mga electric vehicles ang ginagamit sa buong mundo at ito ay mga gawang China dahil sa murang presyo at mga malalayong range na natatakbo nito. Ayon sa isang security expert, nag-warning siya na kapag daw pong itong mga electric vehicles na ito ay mahak, delikado daw po ito sa driver at sa national security. Director of Information, Security and Engagement at the National Cyber Security Alliance, Cliff Steinhauer. Ipinagtapat po niya ang ilang mga banta ng kapahamakan na ito raw po ay kaakibat ng mga dumaraming electric vehicles dyan sa Europa. Ayon kay Mr. Steinhauer na posibleng ang software ng ilang mga sasakyan ay ma-infiltrate at ang buong sasakyan ay mapagana ng remote. Binigyan diin ni Steinhauer na kailangang maging mapagmasid ang mga researchers at manufacturers tungkol sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, dahil sa dami ngayon ng mga masasamang loob, aka hackers, ay pwede nila itong mapasok at makontrol itong mga softwares ng mga electric vehicles na ito upang sa gayon ay makapaghasik po sila ng kasamaan. Sinabi rin ni Steinhauer sa Sun na nakita na nila sa mga nakaraang research activities na ang software ay mate-take over at makokontrol ang iba't ibang functions ng sasakyan. Hinikayat ni Steinhauer na to keep testing to stay on top of these potential vulnerabilities and continue to fix them bago pa gamitin ang mga sasakyang ito. Nakita niya daw ang mga research reports na ang software ay na-take over sa lahat ng functionalities o trabaho ng sasakyan, kasama ang brake, accelerations, steering at navigations. So, the threat exists. Yan po ang sabi niya. Mayroon daw talagang threat. Nitong nakaraang buwan,
ay isang security author na si Edward Lucas ay nagbanta tungkol sa security threat na sanhi ng mga bagong mumurahing Chinese electric cars at kung paano ito magagamit bilang isang mobile surveillance device. Isinulat niya para sa Mall Plus, Mr. Lucas said, "The truth is that when it comes to Chinese EVs, ang mga gumagawa daw ng desisyon para sa Chinese electric vehicle na ito ay natutulog pa. With the full weight of a state cyber warfare agency behind it, such attacks would be far more devastating and widespread," anila. Itong hinuha ni Mr. Lucas ay baka narinig niya sa report naman na na-publish by the founder of a New Kite Data Labs, Christopher Balding. Sinabi niya na posible para sa ibang systems ng sasakyang ito ay madamay ang brake na ma-override. At dito sa report na ito ay sinabi niya, security researchers for some time noted the risk of hacking to key components of electric vehicles. Dito rin po niya sinabi na hindi lamang yung systems at operational data ang kayang makontrol. Dito po ay kaya rin daw i-control itong mga specific systems katulad ng mga braking system at onboard microphones. Sinabi niya sa Telegraph ang mga bagay na ito. Ang technology na ito ay magbibigay access para marinig ng mga opisyal kung ano ang nangyayari sa loob ng sasakyan. Sabi ni Mr. Balding, ang government link groups ay maririnig ang mga nasa loob ng sasakyan at makokompormiso ang preno nito. At pwede rin makakuha sila ng mga codes ng mga components parts ng sasakyan sa manufacturer nito at ma-access sa pamamagitan ng pre-known access points. Gayunpaman, nang malathala ang report na ito noong isang taon, nilinaw ni Mr. Balding na nung mga oras at panahon na yon ay hindi pa siya nakakita ng kahit na anong ebidensya na ang Chinese authorities ay kinokontrol nila ang mga electric cars sa China o sa ibang bansa. Wala po siyang ebidensya doon. Mga kapatid, paumanhin po sa aking translation itong report na to. Binabasa ko lang to para po makarating sa inyo. Ngayon mga kapatid, kaya ko naman po inihatid sa inyo itong vlog na to at pinakita ko po sa inyo itong reports na to ay dahil nga po nitong nakaraang vlog ko tungkol sa AI, yung Artificial Intelligence, ay meron pong nag-comment sa akin tungkol dito. Dahil nga po doon sa vlog ko po na yon, itong mga sasakyan ay pwedeng makontrol ng AI through clouds. Kaya siyang i-update, kaya siyang ayusin, kaya pong hanapin yung mga errors kahit na nasa malayong lugar ka. Yun nga lang, kailangan mong mag-subscribe or sumama doon sa application na yon. So, ibig sabihin, wireless yon, merong scanner na gagamitin yung application na yon through AI ay nadidetect niya yung ECU ng iyong sasakyan through clouds. Ngayon, may nag-comment po doon mga kapatid. Ito po, babasahin ko po yung comment niya. At ito po ang comment ni Boy Leon Ortega. Nakakatakot na yan. Pwede pala niya na ma-scan ang sasakyan mo kahit sa malayong lugar. Siguro pwede din niyang pahintuin ang lahat ng sasakyan ng sabay-sabay. Baka eroplano pwede niyang basahin. Hula ko lang yun, sir. So yun mga kapatid, kaya ko po ginawa itong vlog na to dahil dito sa comment na to ni Sir Boy Leon Ortega. Dahil sabi niya, pwede daw palang pahintuin, hula lang niya, yung mga sasakyan. Nagkataon naman mga kapatid, nung nag-research po ako, yun po pala talaga yung pwedeng mangyari na kapag po na-access nila yung sasakyan, yung electric vehicle na yan, yung braking system ay kayang-kaya po nilang i-access at mapahinto yan. At meron din po silang mga onboard na microphones dyan at naririnig mo yung mga tao doon sa loob ng sasakyan na yon. Yun po ang sinasabi ni Mr. Balding. Pero mga kapatid, may nag-reply po doon. Ito naman po yung reply ng isang subscriber po natin. Babasahin ko po. Sabi po ni Sir Michael F. No, hindi yan kagaya ng napapanood mo sa mga movies. Tawag dyan ay ChatGPT dito sa Amerika. Kahit anong itanong, kaya niyang sagutin. Pero hindi niya kayang makontrol o pahintuin ang mga sasakyan. So yun, nagkaroon po sila ng konting kontrahan doon. Great detail about how the government was trying to hack phones, trying to hack tablets, even smart TVs. But now when you dig deeper into the document, buried way deep in there, is about how the government was also looking into hacking vehicles. But it turns out hackers have already been doing it. There's a gadget out there right now that allows people to use a little remote control and get into your car undetected, even start your engine. And that's not all. There are a couple of hackers who've even been able to take over a car remotely while it's driving down the highway. And it's all caught on video this morning. The powerful demonstrations you need to see before you head out today.
this SUV drives down the highway, these two hackers are pulling off the unthinkable. No matter what happens, don't panic. Taking control of it wirelessly, even turning the wheel. Other hackers opening car doors with ease using this little gadget. Now, WikiLeaks claims the government was working on hacking cars too. The CIA was looking at infecting the vehicle control system used by modern cars and trucks. The purpose of such control is not specified. The new leaked documents, quoting a meeting of the CIA's Embedded Devices branch. Potential mission areas include vehicle systems. But hackers have already done it. Wired magazine first exposing the danger in 2015. So first we're going to turn the fan on them. The driver of this Jeep Cherokee losing control. Something just turned on all the fans and AC and stuff. I didn't do that. These two hackers say they're controlling the car remotely, turning on the windshield wipers, turning on the radio. The air conditioning is blasting, the music is blasting, and I can't see anything because of the windshield wiper fluid. The hackers even controlling the steering, then going even further. Kill the engine. So we're killing the engine right now. Actually, can't accelerate it. It says 43 miles an hour, but I'm not going that fast. Responding to that video, the maker of Jeep telling NBC News it's committed to the safety and security of our vehicles. We continue to take proactive steps to address cyber risks, adding the vulnerability discovered by those hackers has been eliminated. Mga kapatid, dahil sa tindi ng mga technologies ngayon na nagdaratingan sa atin, ito lamang po ang magiging example ko kung ito po bang kayang pahintuin ng mga hackers, yung mga sasakyan natin, kung kanilang ma-hack itong mga CPU, itong mga systems o software ng mga sasakyan natin, ay mangyayari ba yon? Ito po ang example ko lang yan. Kung kayo po ay nanonood ng TV, meron kayong mga TV box na ginagamit, at yung TV box po na yan ay sinusubscribe nyo yung mga channels, diba, yung mga HBO or kung ano-ano mga Cinemax na yan, na mga channels dyan sa inyong mga TV box. Kapag hindi kayo nagbayad, ay tinatanggal po yung mga channels na yon. So may mga special channels pa yan na kailangan idadagdag nyo doon sa subscriptions nyo. Ngayon, kung hindi nyo mababayaran yon, matatanggal yan para ding pay-per-view. Pero lahat po yan ay wireless na. Ginagamitan ng satellite, ginagamitan ng kung ano-anong mga frequencies na magagamit wireless. And Huawei, of course, they can, because they are the telecom operators, operating system providers, they can control more data than the EV can collect it. So I think both are very much related to the national security issues. Well, you really cannot say which one is more dangerous. Both are very dangerous, and it has to be regulated by the local government. Well, Devin, here's the deal. It's a double-edged sword when you connect your internet-connected phone to a car like this Dodge Dart, play your Bluetooth music and stuff like that. Because what ends up happening is, while it's really convenient for you, guess what? It can be convenient for the guys who want to hack you. We all remember getting that chill down our collective spines when white hat hackers were able to take control of a Jeep remotely last summer. It was greatly comforting to find out that right now that is not what we need to worry about. But at the Automotive Press Association today, I moderated a panel discussion on cybersecurity and discovered the larger threat comes from the mere act of getting connected to the internet in your vehicle for you and even the car company. FBI agent Thomas Winterhaller Jr. says a rental car is a good example of how we need to rethink our personal security. When you leave that rental car and drop it off, erase your information off that system, because a lot of times that information, it's all your contacts and information that's on your phone, is now left on that rental car. So the next person that comes in, if they have the right tools and equipment, they can extract the information from that rental vehicle. So, ganun lang din po kasimple yun. Kapag ka gustong tanggalin ng channel provider, yung signal na yon, tatanggalin nila yon at wala ka na mapapanood. Kumbaga sa sasakyan, pag tinanggal yon, patay na rin yung makina mo. Hindi na andar. O kaya, ibe-brake nila dahil yung brake na yon ay nandoon din sa system ng iyong sasakyan. Tandaan niyo po mga kapatid, ang electric vehicles, kontrolado talaga niya yung brake, lalong-lalo na kung pag-uusapan ay yung regenerative braking system. Lahat po diyan, pati yung
start and stop, lahat ng mga technologies na yan ay kinokontrol mismo nung software diyan sa mga electric vehicles na yan. Kasama na rin yung mga hybrid. So siguro, yung ibang mga sasakyan na talagang mga lumang modelo pa na naka-ECU, ligtas kayo dyan. Pero itong mga electric vehicles na yan, kayang-kaya pong gawin yun. Pero syempre, bawal yan. Hindi yan pwedeng mangyari. Masama yan. Ang gagawa niyan ay itong mga masasamang loob. Itong mga hackers na to na walang ibang gusto kung hindi magsambulat ng krimen, magsambulat ng mga masasamang gawain dito sa ating mundo. Kaya mga kapatid, lagi po kayong mag-iingat. Lagi kayong mananalangin. Dahil ang mga masasamang loob, matatalino rin. Mga kapatid, magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong lahat.